Ngayon ay Setyembre 13, 2025. Kapag tinitingnan natin ang ating minamahal na Pilipinas, madaling makita ang mga problema. Nakikita natin ang balita na puno ng mga kuwento na minsan ay nakakadurog ng puso. Naririnig natin ang mga bulungan ng pagdududa sa mga kapehan at nakikita ang mga nag-aalalang mukha sa mga jeep. Marami ang nagtatanong ng parehong tanong. May pag-asa pa ang ating bansa. Ngunit, sa gitna ng kawalang katiyakan na ito, may ibang kuwento na nangyayari. Ito ay kuwen ng pagbangon, ng isang matibay na espiritu at ng pag-asa na ayaw mamatay. Ang pag-asang ito ay hindi bulag na paniniwala. Ito ay pinaghihirapan araw-araw ng guro na naglakad ng maraming oras para marating ang kanyang mga estudyante. Ang magsasaka na, kahit masama ang panahon, patuloy na nagtatrabaho sa kanyang lupa ng may pagmamalaki. Isipin ang Pilipinas bilang isang napakagandang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay malalim sa ating mayamang kasaysayan at kultura. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang mga bagong dahon na lumalaki, maliwanag at berde, umaabot sa araw. Ang mga bagong dahon na ito ay ang hindi mabilang na mga tao na nagsisikap para sa isang mas mabuting Pilipinas. Sila ang patunay na ang ating bansa ay hindi namamatay. Ito ay lumalago ng bagong buhay. Dito nagsisimula ang ating paglalakbay, hindi sa kalungkutan, kundi sa paghahanap ng matibay na pag-asa na nabubuhay sa loob nating lahat. Sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Palawan, napansin ni Mang Lito, isang mangingisda, na namumutla at nawawala na ng laman ang mga bahura. Imbes na magreklamo lang, tinipon ni Mang Lito ang kanyang mga kapwa mangingisda na marami sa kanila ay dati niyang kalaban. Ibinahagi niya ang kaalaman mula sa kanyang lolo tungkol sa paggawa ng artificial bahura, gamit ang simple at lokal na materyales. Sa kabundukan ng Cordillera, ang mga kababaihan na nakakakita na nawawala ang kanilang tradisyon sa paghabi ay bumuo ng Inabel Weavers of Hope. Tinuruan nila ang mga mas batang henerasyon ng mga disenyo na nagsasabi ng mga kwento ng kanilang mga ninuno. Sa pamamagitan ng social media, nakahanap sila ng mga mamimili hindi lang sa Maynila kundi sa buong mundo. Si Ana, isang batang profesional mula sa Cebu, ay napuno na sa pagkakita ng mga basurang plastic na bumabara sa mga daluyan ng tubig sa kanyang lungsod. Sinimulan niya ang isang simpleng proyekto tuwing weekend na tinawag na Plastic Free Puzzle. Nang makita ang kanilang pagpupursige, nagsimulang sumama ang mga lokal na nagtitinda at residente. Ginawa nilang pera ang mga nakolektang basura para sa mga gamit sa eskwela ng mga bata sa komunidad. Si Mang Lito, ang mga Inabel Weavers, at si Ana ay walang maraming pera o kapangyarihan sa politika. Ang mayroon sila ay malalim na pagmamahal sa kanilang komunidad at matibay na paniniwala na kaya nilang gumawa ng pagbabago. Sila ang buhay na patunay na kapag nagsama-sama ang mga Pilipino, ang kanilang pinagsamang lakas ay nagiging hindi mapigilan. Kayang ibalik ang mga bahura, ibalik ang mga tradisyon, at linisin ang ating mga lungsod, isang komunidad sa bawat pagkakataon. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang Pilipinas nang hindi pinag-usapan ang korupsyon. Para itong anay, tahimik na sumisira sa ating mga pundasyon. Ito ang sikretong kasunduan na nagpapahintulot sa mga hindi karapat-dapat na umangat. Ang pinakamasakit, ito ang gamot na hindi nakakarating sa mga may sakit. Hindi lang ito tungkol sa ninakaw na pera. Ito ay tungkol sa ninakaw na pagkakataon. Ninakaw na kinabukasan. Isang magsasaka ang naghihintay ng kalsada na nanatiling maputik na daan na nagpapahirap dalhin ang mga ani sa bayan. Isang estudyante ang nagsisikap mag-aral, hindi alam na ang pera para sa mga bagong libro ay kinurakot. Ang patuloy na pagkakalantad sa korupsyon ay lumiliha ng malalim na pagdududa at kawalan ng pag-asa. Naririnig natin ang mga tao na nagsasabi, ganito na talaga, walang magbabago. Pinaniniwala tayo nito na ang ginagawa natin bilang individual ay walang saysay. Gayunpaman, ang pag-alam kung ano ang sakit ay ang unang hakbang upang makahanap ng lunas. Hindi natin dapat balewalain ang korupsyon, ngunit hindi rin natin dapat hayaan na ito ang magtakda ng ating kinabukasan. Sa bawat kuwento ng kasakiman, may kuwento ng katapatan. Sa bawat opisyal na nagtataksil sa tiwala, may lingkod bayan na tapat na nagtatrabaho. Ang pagkakita sa dilim ay hindi nangangahulugang sumusuko tayo. Nangangahulugan ito na naiintindihan natin kung saan natin dapat itutok ang ating ilaw. May bagong henerasyon ng mga bayani na lumalabas. Hindi sila nagsusuot ng kapa. Mga empleyado ng gobyerno na tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho na may katapatan.
tumanggi sa suhol at lumalaban sa panggigipit. Mabilis na pinoproseso ang mga papeles, tinatrato ang bawat mamamayan ng may respeto, ibinabalik ang tiwala ng publiko sa bawat pakikipag-ugnayan. May mga matibay na grupo ng mamamayan na nagbabantay. Mga voluntaryo, abogado, mamamahayag, ordinaryong mamamayan. Iniimbestigahan ang mga proyekto ng gobyerno, sinusuri ang mga pampublikong budget, inilalantad ang mga problema sa publiko. Mga grupong humihingi ng financial transparency, nagbibigay sa mga mamamayan ng kaalaman para kumilos. Itinuturo ang katapatan sa mga paaralan. Ang mga guro ay nagtanim ng katapatan at civic duty, higit pa sa mga aklat. Lumilihan ng mga proyekto sa komunidad, nagtuturo ng responsibilidad mula sa murang edad. Sumusuporta sa mga debate tungkol sa moral na pagpili, hinihikayat ang mga estudyante na mag-isip tungkol sa lipunan na kanilang pamumunuan. Nagtatanim ng binhi ng katapatan sa mga kabataang Pilipino. Nagpapalaki ng henerasyon na hindi gagaanong mapagparaya sa katiwalian. Parang magagandang selula sa dugo ng ating bansa. Lumalaban sa katiwalian mula sa loob. Ipinapakita nila sa atin na hindi tayo mga walang magawang biktima. Maaari tayong humingi ng pananagutan, suportahan ang mga nagtataguyod ng katapatan, palakihin ang mga anak na mas pinahalagahan ang karangalan kaysa pera. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay tahimik, pang-araw-araw matatag na pangako. Ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. Ang pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas ngayon ay ang sigla at sipag ng ating mga kabataan. Hindi sila walang pakialam. Maraming kabataang Pilipino ang gumagawa ng mas magandang kinabukasan gamit ang kanilang pagkamalikhain at determinasyon. Tingnan ninyo ang pagdami ng mga social entrepreneur, mga batang inventor na gumagawa ng negosyo para masolusyunan ang mga problema sa lipunan at kalikasan. Mga kumpanyang ginagawang matibay na materyales sa paggawa ang basurang plastic, lumiliha ng trabaho habang nililinis ang kapaligiran. Mga kabataang marunong sa teknolohiya na gumagawa ng apps para direktang ikonekta ang maliliit na magsasaka sa mga mamimili para makakuha sila ng tamang presyo. Nangunguna ang mga kabataan sa kanilang sangguniang kabataan, ginagawa itong tunay na lugar para sa mahalagang pagbabago. Ang mga leader ng SK ay nagsisimula ng mga kampanya para sa mental health. Nag-organisa ng libreng tutoring programs. Nangunguna sa mga proyekto sa kalikasan, gumagamit ng mga bagong ideya at digital skills para mas maging mabilis ang pagtugon ng gobyerno. Ang digital age ay nagbigay kapangyarihan sa mga kabataang Pilipinong artista, manunulat at content creator. Sa pamamagitan ng mga makapangyarihang pelikula, blog posts at social media campaigns, tinatalakay nila ang kasaysayan, kalikasan at karapatang pantao. Isang maayos na video lang ay maaring umabot sa milyon-milyon at magsimula ng mga pambansang usapan. Ang mga digital storyteller na ito ang modernong Rizal, gumagamit ng keyboard at camera para gisingin ang diwa ng bansa. Ang mga kabataang leader na ito ay buhay na papatunay na nasa mabuting kamay ang kinabukasan, na pinapagana ng isang malakas na pananaw sa kung ano ang maaring maging Pilipinas. Sa pagsuporta sa kanilang mga proyekto, pakikinig sa kanilang mga ideya, namumuhunan tayo sa ating pinakamahalagang yaman, ang susunod na henerasyon ng mga may pag-asa, matatalino, at makabayang leader. Kung gusto nating itayo ang mas magandang kinabukasan na ating pinapangarap, dalawang pangunahing halaga ang dapat nating gabay: pagkakaisa at katapatan. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang kailangan nating magkapareho ng iniisip. Ang ating mga pagkakaiba ay isa sa ating pinakamalaking lakas. Ang tunay na pagkaisa ay tungkol sa paggalang sa mga pagkakaiba habang nakatuon sa mga iisang layunin. Ang mangingisda sa Visayas, ang magsasaka sa Luzon, ang tech worker sa Mindanao. Lahat ay bahagi ng isang pamilyang Pilipino. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ang katapatan ang dapat maging matibay na pundasyon. Nagsisimula ito sa bawat isa sa atin sa maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang estudyanteng tumatangging mandaya, ang driver na nagsasauli ng tamang sukli, ang taong nagbabayad ng buwis ng tapat at tumatangging magbigay ng suhol. Isipin ang isang Pilipinas kung saan ang mga opisyal ay pinipili dahil sa kanilang kakayahan at katapatan, hindi dahil sa koneksyon. Mga proyekto ng gobyerno na natatapos sa oras, sa loob ng budget at direktang nakakatulong sa mga tao na para sa kanila ito. Isang mundo ng negosyo kung saan ang sipag at bagong ideya ay ginagantimpalaan, hindi ang paboritismo. Ang kinabukasang ito ay abot kamay natin,
ngunit nangangailangan ng sadyang at sama-samang pagsisikap. Dapat nating piliin ang pagkakaisa kaysa sa pagkawatak-watak at ang katapatan kaysa sa kaginhawaan at ituro sa ating mga anak na ang pagkatao ay mas mahalaga kaysa sa pera. Kaya, balik tayo sa tanong, may pag-asa pa ba? Pagkatapos nating ganang mga kwento ni Mang Lito ng Inabel Weavers ng mga batang leader at tapat na lingkod bayan, ang sagot ay umaalingaw-ngaw na may malakas na may pag-asa. Ang pag-asa ay hindi isang tahimik na hiling. Ito ay isang aktibo, buhay na puwersa. Ito ay nasa magaspang na kamay ng magsasaka, sa malikhaing isip ng batang may-ari ng negosyo, at sa matibay na puso ng voluntaryo sa komunidad. Ito ay nasa bawat Pilipino na, sa kabila ng pang-araw-araw na pagsubok, bumabangon tuwing umaga at pinipiling gumawa ng mabuti, magtrabaho ng husto, at maniwala sa mas magandang bukas. Ang pag-asa natin ay hindi matatagpuan sa isang leader, kundi sa pinagsamang lakas ng 110 milyong Pilipino. Huwag nating hayaang ang kwento ng kalungkutan ang maging realidad natin. Ang kwento ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa korupsyon at kahirapan. Ang buong kwento ay isa ng kamangha-manghang lakas, walang katapusang pagkamalihay, at isang hindi masisirang diwa ng pagkaisa na kayang bumangon mula sa pagkawasak paulit-ulit. Dapat tayo ang sumusulat ng sarili nating kwento, pinipiling isulat ang isang kabanata ng mga bagong simula at tagumpay. Utang natin ito sa ating mga ninuno na lumaban para sa kalayaan at sa mga susunod na henerasyon na nararapat sa isang bansang may pagmamalaki nila. Huwag kang mawala ng pag-asa, Pilipinas. Huwag mong hayaang mapagod ang iyong puso. Tingnan ang guro na nagbibigay inspirasyon, ang doktor na naglilingkod, ang artista na lumilikha, ang kapitbahay na tumutulong. Darating ang bukang liwayway. Maaring dahan-dahan itong sumikat, ngunit kasiguraduhan ito tulad ng pagsikat ng araw. Pilipinas, mahal ka namin. Maniwala ka sa iyong kakayahan at lakas. Tumayo ka at ipakita sa mundo na babangon kang muli. Mas malakas, mas nagkakaisa, at mas maliwanag kaysa dati. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng paggagasa at inspirasyon para sa Pilipinas.